Kada taon ay maraming sakuna ang nangyayari sa ating bansa. Isa na nga dyan ang bagyo na nakakalungkot isipin dahil minsan ay may mga buhay itong kinukuha. Ang mga ganitong pangyayari hindi natin may iwasan at wala sa ating kontrol. At pagkatapos ng bagyo ay hindi pa rin natatapos ang problema ng marami. Nariyan ang mga nasiraan ng bahay at hindi alam kung paano muling magsisimula. Ngunit paano kung ang pansamantalan ninyong tahanan matapos ang bagyo ay hindi lang maging kanlungan, kundi maging tahanan din ng kababalaghan? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga tagapakinig ngayon. Bago ko simulan ang aking pagkukwento ay gusto ko munang mag-thank you sa pagkakataong mag-share po ako ng aking storya ng katatakutan sa inyong programa. Papa Dudut, itago mo na lamang ako sa pangalang Elsa. 37 years old na sa ngayon at 3 na ang aking anak. Itong story ko ay matagal nang nangyari. Teenager pa lamang ako noon at sa province ako lumaki. Simple lamang ang buhay namin, Papa Dudut. Masasabi ko na kahit na hindi kami mayaman ay nagagawa naman kaming buhayin ang aming nanay at tatay. Bali 4 pala kaming magkakapatid at ako ang pangatlo. Ang nanay ko ay naglalako ng isda at ang tatay ko naman ay isang tricycle driver. Yung probinsya namin ay talagang daanin siya ng bagyo, Papa Dudut. Madalas pa yung malalakas na bagyo ang aming nararanasan. Hindi yun madali para sa amin lalo na at ang bahay namin ay gawa sa sawali at pawid. Bukod sa malakas na hangin ay kinakatakutan din namin kapag bumabaha. May malapit kasing ilog sa aming bahay kaya kapag sobrang lakas ng ulan kapag may bagyo ay umaapaw yon. At talagang umaabot sa bahay namin. Every year ay ganon ang nangyayari sa amin. Ilang beses nang nagiba ang bahay namin. Mabuti na lamang at marunong si tatay sa paggawa ng bahay kaya pinagtutulong-tulungan na lang namin yung itayo kapag nagigiba ng bagyo. Nang isang malakas na bagyo ang dumating sa aming probinsya, nagiba ulit ang aming bahay. Nagbigay ang local government sa amin ng mga hollow blocks, yero at semento para sa mga nasiraan ng bahay. At isa po kami sa mga mapalad na nabigyan, Papa Dudut. Si tatay lang din ang gumawa ng bahay namin at tinulungan na lang namin siya. Kahit papaano nang maging sementado na ang bahay namin, ay naging kampante kami na matibay na yon. Umasa kami na kung sakaling may bagyo ulit ay hindi na yon magigiba. Ang sakit din kasi na after ng bagyo ay makikita mong nakatumba na yung bahay ninyo. Lalo na si nanay. Hindi pwedeng hindi siya iiyak kapag nangyari yon. Talagang sa amin ay siya na ang pinaka-emosyonal. Siyempre nga naman, pinaghirapan ninyong itayo yung bahay tapos sa isang iglap ay magigiba na lamang. Tuwing may bagyo at baha ay nagpupunta kami sa bahay ng ninang ng kapatid kong bunso. Kay Ate Marilyn, mataas kasi ang bahay nila at merong second floor. Kapag mataas ang baha ay hanggang first floor lang nila ang tubig. Kaya kapag nakikita na namin na tumataas na ang tubig ay lumilikas na kami at nagpupunta na kami kina Ate Marilyn. Sobrang bait niya kasi, pinapatuloy niya kami ng pamilya ko sa bahay niya, Papa Dudut. Hindi ko makakalimutan si Ate Marilyn at ang pamilya niya at habang buhay ko silang pasasalamatan dahil sa tulong na ibinigay nila noon sa amin. May isa pang bagyo na dumaan at nagpasalamat kami na hindi na nasira ang bahay namin. Doon ko na nasabi na wala na kaming dapat na ikatakot, Papa Dudut. Malaki rin talaga ang nagawa na naging konkreto kahit papaano ang bahay namin. Hanggang noong 4th year high school ako ay kinabahan kami nang mapanood namin sa balita na isang super typhoon ang papasok sa Pilipinas. At isa nga sa posibleng daanan ng bagyo ay ang lugar namin. O magtaas na kagad kayo ng mga gamit at baka bumaha na naman. Mabuti na ang sigurado tayo. Saka mag-impake na kayo ng mga damit ninyo
para kapag kailangan nating lumikas ay mabilis na. Paalala ni nanay sa amin. Malakas na ang hangin at ulan ng oras na yon, Papa Dudut. Hindi ko alam pero kinakabahan ako. Hindi pa man kasi nagla-landfall ang bagyo ay ang lakas na ng hangin. Sinunod kaagad namin si nanay at nagtaas na kami ng mga gamit. Inilagay namin ang mga gamit namin sa may kisame. Sinadya ni tatay na gumawa ng ganon para hindi na namin inilalagay kung saan saan ang mga gamit namin tuwing babaha. Maaga rin kaming naghapunan ng araw na yon kasi naghahanda na kami sa paglikas. Habang kumakain kami ay dumating si Ate Marilyn. Kumusta kayo rito? Kapag nakita ninyong bumabaha na ay pumunta na kayo sa bahay ha? Huwag nyo nang hintayin na tumaas pa ang tubig at alam nyo naman, mabilis umapaw ang ilog. Paalala pa ni Ate Marilyn. Salamat Marilyn. Nagtaas na kami ng mga gamit ng mga anak ko. Kakain lang kami at pagkatapos ay pupunta na kami sa inyo. Ang sabi pa ni nanay. Ganon si Ate Marilyn kapag may bagyo, Papa Dudut. Siya talaga ang nagpupunta sa bahay namin para sabihin na open ang bahay niya para sa amin. Ganon siya kabait sa amin, Papa Dudut. Pagkatapos namin kumain ay nagsimula ng pumasok ang tubig sa loob ng aming bahay. Tiyanek lang ni tatay ang mga gamit namin at sinarado niya ang mga bintana at pinto. At saka kami umalis. Kinausap pa nga ni nanay ang bahay namin at ang sabi niya ay huwag sana itong magigiba o masisira. Hanggang tuhod ko na ang baha nang umalis kami sa bahay. Magkakasama kaming naglalakad ng pamilya ko papunta sa bahay ni Ate Marilyn. Sa bahay niya pala ay may 2 anak na mga bata pa ang kasama ni Ate Marilyn. Nagtatrabaho kasi sa ibang bansa ang asawa niya. Dati kasama niya roon ang nanay niya pero kinuha na ito ng kapatid ni Ate Marilyn na nakatira sa Laguna. Kasi nga raw ay palaging binabagyo ang lugar namin. Natatakot sila na baka mapahamak ito dahil nga sa matanda na. Hindi pa inaabot ng tubig ang first floor ng bahay ni na Ate Marilyn ng time na yon, Papa Dudut. Pero pinakyat na kami sa itaas. 2 kwarto nila doon at doon kami sa kwarto ng mga anak ni Ate Marilyn. Nakataas na rin ang mga gamit nila, ako naman ay nakaupo lang sa hagdanan. At naririnig ko na nag-uusap sina nanay, tatay at Ate Marilyn. Talaga raw malakas ang bagyong yon, sabi ni Ate Marilyn. Bandang 8:00 ay pinasok na ng tubig ang first floor ng bahay. Nawala na rin ang kuryente kaya kandila na ang naging ilaw namin. Nagpunta sina nanay sa itaas at nagdasal kaming lahat na sana ay maging safe kami at huwag kaming pabayaan ng Diyos. Dahil nga sa malamig na ng panahon na yon ay mabilis akong nakatulog. Magkakatabi kaming lahat ng anak ni Ate Marilyn at ng mga kapatid ko. Sina nanay naman ay narinig ko na hindi sila matutulog kasi magbabantay sila. Mahirap daw na tulog kaming lahat tapos may mangyaring hindi namin inaasahan. Bandang 1:00 ng madaling araw ay nagising ako dahil sa lakas ng ugong ng hangin. Kung bago ako matulog ay malakas na yon, ay mas lumakas pa siya. Nakita ko rin ang takot kina nanay. Nararamdaman ko rin ang kaunting paggalaw ng bahay ni Ate Marilyn. Natatakot ako kasi baka sa sobrang lakas ng hangin ay magawa nung magiba ang bahay ni Ate Marilyn. Hindi naman ganong kataas ang tubig sa first floor ng bahay pero yung hangin talaga ang sobrang nakakatakot. Kumusta na kaya ang bahay natin? Ano na kaya ang nangyari doon? Sana naman ay huwag magiba. May takot na tanong ni nanay kay tatay. Magdasal tayo na sana ay walang masamang mangyari sa bahay natin. Ang turan pa ni tatay. Hindi ko na magawang makatulog pa dahil sa sobrang takot. Nangamba ako na baka hindi kayanin ang bahay ni Ate Marilyn ang lakas ng bagyo. Nang time na yon ay naisip ko nang sira na ang bahay namin. Naiyak na rin ako sa sobrang takot. Mga bandang 5:00 nang humina na ang hangin. Kakaunti na rin ang ulan. Nang tuluyang sumikat ang araw ay wala na ang bagyo sa aming lugar at buwaba na rin ang baha. Umalis sina nanay at tatay para tingnan ang aming bahay. Ako naman ang sumunod sa kanila. Nakita ko sa labas na
Ang daming bahay ang nasira at mga punong natumba. At hindi nga ako nagkamali sa aking naisip. Nasira ang bahay namin. Nabagsakan kasi yon ng malaking puno ng mangga na nasa likod ng aming bahay. Grabe ang iyak ni nanay. Hindi na kasi namin alam kung paano pa namin yon maitatayo ulit, Papa Dudut. Dahil sa wala pa kaming matitirhan ng time na yon ay hindi pa namin alam kung magbibigay ba ulit ang local government o ang ibang NGO ng materyales sa bahay sa mga nasalanta ng bagyo. Ay nag-decide sina nanay at tatay na doon muna kami sa evacuation center sa isang elementary school sa aming bayan. Nag-offer naman si Ate Marilyn na pwede naman na doon kami muna sa kanila pero tinanggihan yon ni nanay. Hindi raw kasi nila alam kung hanggang kailan kami magtatagal doon at nakakahiya na. Mula sa nagiba naming bahay ay kinuha namin ang ilang gamit na pwede pa naming mapakinabangan. At dinala namin yon sa elementary school. Ang ilang classroom ay ginawang evacuation center. Sa school na yon, ako nag-aral ng elementary, Papa Dudut. Noong nag-aral ako ay madalas akong nakakarinig ng kwento ng katatakutan sa school na yon. Parang lahat naman yata ng school ay may kanya-kanyang haunted stories. Marami daw kaluluwa doon dahil dati yung sementeryo. May mga nagsabi rin na may white lady na nagpapakita sa malaking puno ng kaimito na malapit sa principal's office. Pero lahat ng kwentong yon ay wala namang patunay. Parang kwento-kwento lang talaga siya. Ewan ko, siguro ay para takutin lamang ang mga estudyante. 5 classroom ang nakalaan para sa mga evacuee, Papa Dudut. Sa dami ng nawala ng bahay dahil sa bagyo ay puno na ang 5 classroom kaya wala kaming choice kundi doon sa covered court ng eskwelahan. May pwesto kaming nakuha roon. Sa unang araw namin ay may nagbigay ng relief goods kaya meron kaming nakain para sa araw na yon. May nakapagsabi sa akin na may mamimigay daw ng materyales sa bahay. Magpa-register lang daw tayo sa barangay. Ang sabi ni nanay sa amin habang kumakain kami ng hapunan sa covered court. Mabuti kung ganun. Bukas ay pumunta na kaagad tayo sa barangay para makapagpalista. Kailan daw darating yung mga materyales? Tanong pa ni tatay. Hindi pa raw alam Hindi raw makadaan ang mga sasakyan papasok dito sa atin. Kasi ang daming nakaharang na puno. May gumuho pa yatang bundok dun sa daanan. Kaya hindi talaga madaanan. Tugon pa ni nanay. Ipagdasal na lang natin na maayos na ang daan para madala na rito sa atin ang mga materyales. Ang wika pa ni tatay. Okay naman kami sa unang gabi namin. Kahit karton at banig lang ang latag namin ay walang problema yon sa amin. Sanay naman kami sa ganon, yun nga lang ay medyo malamok at malamig. Mabuti na lamang at merong namigay ng katol kaya kahit papaano ay nabawasan ang mga lamok. Kinabukasan ay maagang nagising si tatay para pumila sa barangay para sa ipamimigay na materyales sa bahay. Pagbalik ni tatay ay sinabi niya sa amin na titingnan daw muna yung bahay namin kung pasok ba kami sa pwedeng bigyan. Ang unahin daw kasi ay yung bahay na giba na talaga at hindi na kaya pang ayusin. Malakas ang loob namin na isa kami sa mabibigyan ng materyales sa bahay dahil lumipad na kung saan yung bubong namin. Tapos ay gibang-giba talaga yung mismong bahay kasi nabagsakan siya ng malaking puno. Saka alam kong deserve namin yon kasi wala rin kaming pambili ng pagpapatayo ulit ng bahay. Sa totoo lang ay hindi ko na rin alam kung bakit palagi na lamang kaming nasisiraan ng bahay kapag may malakas na bagyo. Sa pangalawang gabi namin sa covered court ay may nagsabi sa amin na pwede na kaming lumipat sa classroom dahil may ilan na umalis na roon. May iba kasi na nasa evacuation center dahil sa hindi pa malinis ang bahay nila. Natuwa kami kasi mas komportable na kami doon. Hindi na rin masyadong open kasi sa classroom na kami mananatili ng pansamantala. Binilisan namin ang aming pagkilos at baka maunahan pa kami ng iba, Papa Dudut. Siyempre kapag naunahan kami ay doon pa rin kami sa covered court. Sa awa ng Diyos ay may napwestuhan kami
sa isa sa mga classroom na ginawang evacuation center. Sa isang sulok kami naglatag ng karton at banig. Yun ang mismong pwesto namin doon dahil marami-rami pa rin ang pamilyang tumutuloy sa mga classroom. Mas komportable kami doon, Papa Dudut. May ceiling fan at hindi mainit kapag umaga. Hindi rin nakakatakot na manakawan ng mga gamit kasi hindi open. Hindi kagaya doon sa covered court. May nabalitaan kasi kami na may nanakawan ng pera sa covered court. Kaya natakot na rin kaming magstay doon. Bali, mahigit 10 pamilya kami sa isang classroom. Talagang siksikan. Yung iba ay kakilala namin kaya merong nakakakwentuhan si nanay at hindi siya naiinip. Kami naman ang mga kapatid ko ay naghihintay kung kailan muling magsisimula ang klase. Ang alam namin ay may mga inaayos pa sa school kung saan kami nag-aaral. Kaya hindi pa nakakapag-resume ang pagpasok namin sa school. Pabor sa amin yon kasi para may makasama naman palagi si nanay. Si tatay kasi ay umi-extra sa kung anong trabaho ang pwede niyang gawin. Sa relief goods lang din kasi kami umaasa ng mga panahong yon, Papa Dudut. Sa unang gabi namin sa pagtulog sa classroom ay doon nagsimula ang kababalaghan na aming naranasan. Sa gitna kasi ng pagtulog namin ay bigla akong nagising dahil sa malakas na pag-iyak ng bunso kong kapatid na babae. 7 years old pa lamang siya noon at pilit siyang pinatatahimik ni nanay kasi nakakahiya sa ibang pamilya namin na kasama namin doon. Sigurado na kahit sila ay nagising na rin dahil sa iyak ng kapatid ko. Tinulungan ko si nanay na patahanin ang kapatid niya. Tinanong ko siya kung bakit siya umiiyak at ang sabi niya ay merong lalaki na nakatingin sa kanya. Malaking lalaki raw at nakakatakot. Wala namang lalaki, nananaginip ka lang yata, ang sabi ko sa kapatid ko. Totoo may lalaki, nawala siyang bigla, wika ng kapatid ko habang umiiyak. Mabuti na lamang at mababait ang mga kasama namin, Papa Dudut, sa classroom. At hindi naman sila nagalit sa amin. Naunawaan nila na siguro na ganoon talaga ang bata kung minsan ay umiiyak ng walang dahilan. Nang sumunod na araw ay sinabihan ako ni nanay na tulungan ko siyang maglaba ng marurumi naming damit. May poso sa school na yon kaya hindi namin problema ang tubig. Nang pumunta kami sa poso ay naroon si Aling Delia na naglalaba din. Kakilala din namin siya. Bakit pala umiiyak yung bunso mo kagabi? Tanong ni Aling Delia kay nanay. Nanaginip eh. Nakakita raw siya ng malaking lalaki. Sagot ni nanay. Naku, sa tingin ko ay hindi yon panaginip. Kahit nga yung anak ni Josie ay may nakita ring lalaki sa classroom na yon. Ako naman may nakitang babaeng malabo ang muka na nakasilip sa bintana. Tapos yung buhok niya ay hinahangin kahit na walang malakas na hangin. Pabulong na sabi pa ni Aling Delia. Anong ibig mong sabihin? May multo sa classroom na ito? Tanong ni nanay. Oo, meron. Hindi ba ang sabi ay dating sementeryo ang school na ito? Tinabunan na lang daw ng lupa yung mga nicho at hindi nilipat ng maayos sa ibang libingan. Kaya yung mga kaluluwa ng mga inilibing dito ay nandito pa rin. Sabi pa ni Aling Delia. Kinilabutan ako sa mga sinabi ni Aling Delia, Papa Dudut. Hindi pa ako nakakakita ng multo o kahit nakakaramdam pero matatakotin ako pagdating sa mga ganong bagay. Ang sabi pa ni Aling Delia ay may isang beses pa raw na meron silang narinig na babaeng umiiyak at humihingi ng tulong. Gabi raw yon at lahat sila ay narinig yon. Akala nga raw nila ay tao talaga kaya tinawag nila yung isang tanod para hanapin yung babae pero wala silang nakita. Pinayuhan pa kami ni Aling Delia na kung sakali na meron kaming makikita, maririnig at mararamdaman na kababalaghan ay huwag naming papansinin. Meron daw kasing mga kaluluwa na kapag nalaman na nararamdaman o nakikita mo sila ay mas lalo kanilang gagambalain. Sabi pa niya kung
kaya lang daw nila na ayusin at itayo ang bahay nila ay gagawin nila para hindi na nila kailangan na tumira sa school na yon, Papa Dudut. Hanggang sa matapos kami ni nanay sa paglalaba ay nasa utak ko pa rin yung sinabi ni Aling Delia. Kaya na nagsasampay na kami ng mga damit ni nanay ay kinausap ko siya. Nay, sa tingin mo totoo yung mga sinasabi ni Aling Delia na may multo sa school na ito? Tanong ko. Hindi ko alam, Elsa, pero wag mo na lang pansinin yon. Wag mong takutin ang sarili mo lalo na at wala naman tayong nakikitang ganon. Tugon pa ni nanay. Pero si Ella, ano po yung lalaking nakita niya kagabi? Tanong ko. Nananaginip lang si Ella. Nangyari na rin yung dati sa kanya, biglang gigising tapos ay iiyak. Sambit pa ni nanay. Ewan ko pero hindi ako kumbinsido sa mga sinabi ni Nanay Papa Dudut. Dahil sa mga kwento ni Aling Delia ay nagkaroon ako ng takot na baka may makita rin akong multo habang nandun kami nakatira sa school. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin kapag nakakita ako ng multo. Baka nga himatayin ako o maihi sa sobrang takot. Isang araw ay inutusan ako ni nanay na samahan ko sa may poso ang bunso naming kapatid na si Ella. Bantayan ko raw habang naliligo at amoy araw na dahil sa paglalaro. Sumunod naman ako. Ako ang nagdala ng tabo at timba, sakto na walang tao sa poso kaya hindi kami mahihirapan kung doon liligo ang kapatid ko. Sa tabi nga pala ng poso ay merong malaking puno na hindi ko alam kung ano ang tawag. Basta hindi siya namumunga. Sobrang yabong ng dahon ng punong yon kaya kahit terik ang araw at nandun ka sa poso ay hindi ka maiinitan. Habang binobomba ko ang poso ay may narinig akong parang bumubulong sa kung saan. Boses yon ng isang babae pero hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Parang nagdarasal siya ng pabulong tapos ay mabilis. Napatingin ako sa paligid pero wala akong nakitang ibang tao. Tinanong ko si Ella kung meron ba siyang sinasabi at ang sagot niya ay wala. Nagtataasan ang balahibo ko ng sandaling yon at parang may yelong nakalagay sa bato ko. Naging iba na ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Feeling ko ay may nakatingin sa amin ang kapatid ko pero hindi ko alam kung nasaan siya. Ella, bilisan mo na ang paliligo at didilim na, ang sabi ko sa kapatid ko. Grabe ka naman ate, hindi pa nga ako nakakapagsabon, ang sabi pa ni Ella. Basta bilisan mo na, sundin mo na lang ako. Sige ka, isusumbong kita kay nanay. Sasabihin ko na naglalaro ka lang dito. Pilit ko na may kasamang pananakot. Panay ang tingin ko sa paligid namin hanggang sa narinig ko na naman yung bumubulong. Sa pagkakataon na yon ay hindi na lamang ako ang nakarinig kundi maging si Ella. Tinanong kasi ako ni Ella kung bumubulong ba ako. Ang sabi ko na lamang ay ibon yon na lumalabas kapag malapit ng gumabi para hindi na siya matakot pa. Sa wakas ay natapos na rin si Ella na maligo. Bala ko sanang maligo na rin pero hindi ko na tinuloy dahil hindi ko na kayang magtagal pa kami sa may poso. Habang tinutulungan ko si Ella na magpalit ng malinis na damit ay bigla siyang umiyak ng malakas. Yumakap siya sa akin na para bang takot na takot. Nang tanungin ko siya kung bakit ay sinabi niya na may babae raw sa likod ko na walang mata. Doon na talaga ako natakot ng sobra, Papa Dudut. Kahit na hindi pa tapos magbihis ang kapatid ko ay binuhat ko na siya at kinuha ko ang mga gamit niya sabay takbo ng napakabilis. Sinabi ko kay nanay ang mga nangyari at yung nakita ni Ella. Tinanong ako ni nanay kung nakita ko rin ba yung babaeng nakita ng kapatid ko at ang sabi ko ay hindi. Napagbintangan pa nga ako ni nanay na baka raw tinatakot ko si Ella o kaya ay kung ano-ano ang kinikwento ko sa kapatid ko. Kaya kung ano-ano ang nakikita ni Ella. Kapag bata raw ay malawak ang imagination. Sa madaling salita ay hindi ako pinaniwalaan ni nanay kahit pa sinabi ni Ella na totoo ang sinabi nito. Ewan ko ba sa nanay ko, Papa Dudut. Hindi ko alam kung hindi talaga siya naniniwala o in denial lamang siya na may multo talaga sa school na yon.
Siguro'y ayaw niyang isipin na totoo kasi mismong siya ay natatakot din sa multo. Sa pang-apat na araw namin sa evacuation center ay isang balita ang dumating. Sinabi kasi kay tatay na mga nagtatrabaho sa barangay na isa kami sa mabibigyan ng mga materyales sa paggawa ng bahay. Malapit na rin daw dumating ang mga materyales at maghintay lang daw kami ng 2 araw pa. Kaya wala pa rin kaming choice kundi ang manatili sa eskwelahan. Pero kahit papaano ay masaya ako kasi hindi na namin problema ang mga materyales. Ang pagtatayo na lamang ng bahay ang iisipin namin. Pero kilala ko si tatay, kayang-kaya niyang gawin yon nang may kaunting tulong namin. Nagawa na niya dati kaya kaya niya ulit yung gawin, Papa Dudut. Nabawasan na rin pala ang mga tao sa evacuation center, wala nang nag-i-stay sa covered court. Habang kami sa 5 classroom ay hindi na nagsisiksikan. Marami na kasi ang bumalik sa kanilang bahay, ako naman ay umaasa na makakaalis na rin kami sa evacuation center. Nagsimula na rin kaming bumalik sa school. Mabuti na lamang talaga at dinala namin ang mga gamit namin sa school at uniform noong lumikas kami nang bumabagyo, Papa Dudut. Alas 8 hanggang alas 4 ang pasok namin sa school sa pagkakatanda ko. Ang naiiwan lang sa evacuation center ay si Nanay, Papa Dudut at si Ella. Si tatay ay nakabalik na sa pagtatricycle kaya kahit papaano ay meron kaming ginagastos. Mahirap kasi kung aasa kami sa magbibigay ng relief goods o kaya ay iba pa naming pangangailangan. Kasi kung minsan ay wala namang nagbibigay. Isang gabi ay inutusan ako ni nanay at ang pangalawa kong kapatid na si Elton na hugasan ang mga pinagkainan namin sa poso. Ayaw ko pa nga noong una kasi ang sabi ko ay natatakot ako. Pinagalitan ako ni nanay, Papa Dudut, at ang sabi niya ay hindi totoo na may multo sa school na yon at tinatakot ko lamang daw ang aking sarili. Para sa akin ay hindi ganun yon, Papa Dudut. Hindi ko po tinatakot ang sarili ko. 2 beses nang may nakita si Ella kaya para sa akin ay sapat ng reason yon para matakot ako sa lugar kung saan kami pansamantalang nakatira. Pero dahil sa utos yon ni nanay ay hindi pwedeng hindi sundin. Inisip ko na lamang na may kasama naman ako. Kung sakaling may magpakita o magparamdam ay hindi gaanong nakakatakot. Kaya wala na rin akong nagawa kundi ang sundin ang utos ng aming nanay. Magkasama kami nagpunta ni Elton sa may poso. Walang ilaw doon kaya nagdala kami ng isang flashlight. Bitbit ni Elton ng isang palanggana kung saan ay nakalagay ang mga huhugasan namin. Sabi ko kay Elton, siya na ang magbomba ng poso at ako na ang maghuhugas ng pinagkainan basta huwag niya akong iiwanan. Nakalapag ang flashlight sa tabi ko para nakikita ko yung mga huhugasan ko habang si Elton ay binobomba ang poso. Binilisan ko ang kilos ko kasi iba talaga ang pakiramdam ko kapag nandun ako sa may poso na yon, Papa Dudut. Parang palaging may nakatingin sa akin. Saka hindi nawawala ang pagtaas ng balahibo ko sa aking braso. Kung pwede nga lang na huwag na akong magpunta doon, ay hindi talaga ako pupunta. Pero sa lugar na yon ay doon lang kami pwedeng kumuha ng tubig. Tapos ko nang sabunin ang lahat ng pinagkainan namin. Nagbabanlaw na ako noon nang marinig ko na naman yung bumubulong na babae. Pero sa pagkakataon na yon ay parang mismong sa tenga ko na siya bumulong. Napatingin ako kay Elton at tinanong ko siya kung meron siyang narinig at ang sabi niya ay wala naman. Napatingin ako sa paanan ni Elton na tinamaan ng ilaw mula sa flashlight. May nakita akong paa sa likuran ng kapatid ko. Walang sapin yung paang yon. Nagulat ako kasi kaming 2 lang ni Elton na nandoon kaya sobrang imposibleng magkaroon ng ibang tao doon bukod sa amin ng kapatid ko. Napasigaw pa ako sa sobrang takot at hindi ko na inisip ang kapatid ko. Tumakbo ko paalis ng poso at iniwanan ko si Elton. Tinawag ako ni Elton
Pero hindi ko siya pinansin dahil ang gusto ko ay ang makaalis na sa May Poso. Pagdating ko sa classroom kung saan kami nag-i-stay ay nagtaka si nanay kung bakit pawis na pawis ako. May nakita po akong paa sa May Poso, Nay. Sa likod ni Elton. Sabi ko sa nanay ko. Ayan ka na naman, Elsa eh. Kung ano-ano na naman yung mga nakikita mo. Ang sabihin mo gusto mo lang tumakas sa gawain. Iniwanan mo pa ang kapatid mo doon. Galit na wika ni nanay sa akin. Nagsasabi po ako ng totoo, giit ko. Umalis si nanay para sunduin ang kapatid ko sa May Poso. Nang wala na si nanay ay nilapitan ako ni Aling Delia. Meron talagang kaluluwa sa May Poso. Babae. Pag nandun kami lalo na kapag gabi ay nagpaparamdam siya. Bumubulong pa nga ang sabi ni Aling Delia. Tama ka po. Palagi siyang bumubulong. Ayaw nga lang maniwala ni nanay sa akin. Turan ko. Mahirap piliting maniwala ang ayaw maniwala. Basta kapag nandun ka sa May Poso ay magdasal ka na lamang. Hayaan mo at hindi naman habang buhay na nandito tayo. Aalis din tayo dito. Ang sabi ni Aling Delia. Kahit papaano ay kumalma ako sa mga sinabi ni Aling Delia, Papa Dudut. Tama siya. Hindi habang buhay ay nandun kami sa evacuation center. Ang kailangan kong gawin ay magtiis at tatagan ang aking loob. Lalo na ng panahon na yon na malapit nang maibigay sa amin ng materyales para sa pag-aayos ng aming bahay. Nang sumunod na araw ay napakasaya namin dahil ibinigay na sa amin ang mga materyales. Yun nga lang hindi namin matutulungan si tatay kasi may pasok na kami sa eskwelahan. Kumuha na lamang siya ng isang tao na makakatulong niya. Mula madaling araw hanggang tanghali ay nagtatricycle si tatay at pagkatapos ay saka siya gumagawa sa bahay. Gabi na siya magpapahinga. Humanga ako kay tatay kasi kahit alam kong pagod na pagod siya, ay wala kaming reklamong naririnig sa kanya. At alam ko rin na ginagawa niya yon para makaalis na sa evacuation center at makabalik na kami sa aming bahay. Isang gabi tulog na ang lahat, maging ang mga kasama namin sa classroom. Pati ang pamilya ko ay tulog na rin, Papa Dudut. Ako ay hindi patulog dahil may tinatapos akong project. Patay na ang ilaw doon at ang ginagamit kong ilaw ay gasera lamang. Nasa isang sulok ako at nasa tabi ko ang pamilya kong tulog na tulog. Siguro ay 11:00 na noon ng gabi. Kailangan ko kasing tapusin yon dahil bukas na ang simula ng pasahan. Gusto ko na isa ako sa mga unang magpapasa kasi may extra points kapag nagpasa ka sa first day ng submission ng project na yon, Papa Dudut. Habang busy ako sa aking ginagawa, ay may para kong nakitang dumaan ng mabilis sa labas ng bintana na nasa kaliwa ko. Akala ko ay namamalik mata lamang ako kaya hindi ko pinansin noong una. Diyan sa window pa lang bintana sa classroom, Papa Dudut. Bubog yun kaya kapag may dumaan sa tapat ng bintana sa labas ay makikita yung parang anino niya. Makalipas ang ilang sandali ay nakita ko ulit sa gilid ng mata ko ang pagdaan noon. Mabilis akong napatingin sa bintana at nakita ko yung anino na mabilis na naglakad. Para nga lang siyang lumipad sa sobrang bilis. Inisip ko na baka may kung anong bagay sa labas ang dahilan ng pag-form ng anino. Inisip ko yon para hindi ako matakot. Kapag natakot ako for sure ay hindi ko na matatapos ang school project na ginagawa ko. Iniisip ko na wala lang yon. Iniisip kong tao lamang yon. Pero naisip ko rin sa likuran na bahagi ng classroom ang bintana na yon at parang imposible na merong tao doon ng ganong oras. Sa kakatabi noon ang pader at halos magkadikit na. Kung may taong dadaan doon ay mahihirapan siya at hindi siya makapaglalakad ng ganon kabilis. Nag-focus na lamang ako sa aking ginagawa, Papa Dudut, at hindi na ako tumingin pa sa may bintana. Tumalikod na ako sa bintana para hindi ko na yon talaga makita. Kahit na natatakot ako ng time na yon ay nagawa ko pa rin namang tapusin ang aking school project.
Itinabi ko na yon at humiga na ako para matulog. Mabuti na lamang din at hindi ako sa tabi ng bintana natutulog. Yun nga lang, kahit magmamadaling araw na ay hindi ako makatulog, Papa Dudut. Pero nung gumagawa ko ng project ay dama ko na ang antok, tapos nung humiga na ako ay biglang nawala. Nakatalikod pa rin ako sa bintana kasi ayoko talagang tumingin doon. Pero hindi ko rin alam sa sarili ko kung bakit parang may nag-utos sa akin na tumingin sa may bintana. Hanggang sa pumihit na ako paharap sa bintana at nagulat ako nang may nakita akong anino ng isang lalaki na nakatayo sa may labas ng bintana. Kitang-kita ko ang hugis ng ulo niya at balikat niya, Papa Dudut. Tapos ang tangkad pa niya kasi halos maabot na ng ulo niya yung pinakaitaas ng bintana. Sa sobrang takot ko ay tumalikod ulit ako at pumikit. Nagdasal na lamang ako ng nagdasal. Hindi ko alam kung bakit may mga ganon akong nakikita sa lugar na yon. Naniniwala ako sa mga multo. Pero alam ko na wala akong third eye o hindi yon nakabukas. Ilang taon din akong nag-aral sa paaralan na yon noong elementary pa ako, pero wala naman akong nakikitang ganon. Puro kwento lang na walang patunay ang naririnig ko. Kaya sa pagkakataon na yun ay nakumbinsi ko ang sarili ko na totoo nga ang mga kwentong naririnig ko tungkol sa eskwelahan na yon. Hindi ko na alam kung anong oras ako nakatulog, Papa Dudut. Nagising na lamang ako nang gisingin ako ni nanay para mag-asikaso sa pagpasok sa school. Madilim pa noon, 5:00 pa lamang yata ng umaga. Kailangan kasi namin gumising ng maaga para makaligo sa poso bago dumating ang mga estudyante na nag-aaral sa school na yon. Nag-resume na rin kasi ang klase doon, Papa Dudut. Dapat ay mabilis kaming kumilos. Hindi ko kinalimutang dalhin ang ginagawa kong project noon dahil nga sa nagmamadali ako ay basta ko na lamang yung kinuha at sinilid sa aking bag. Folder lang naman yon, tapos mga bond paper sa loob na may drawing. Pagdating ko sa school namin ay wala pa ang teacher namin. Tinanong ako ng seatmate ko kung nagawa ko na ba yung project. Oo, tinapos ko talaga kagabi kasi gusto kong makapasa ngayon. Ikaw ba, nakagawa ka na? Turan ko. Hindi pa nga eh. Hindi kasi ako marunong mag-drawing. Patingin nga ako ng gawa mo para meron akong ideya, ang sabi ng kaklase ko. Nilabas ko ang project ko at iminigay ko yon sa kanya. Nang tinitingnan na niya isa-isa ay sinabi niya sa akin na bakit ang dumi ng project ko. Baka raw hindi yon tanggapin ng teacher namin. Nagtaka ako kaya kinuha ko muna sa kanya ang ginawa kong project at nagsasabi nga siya ng totoo, Papa Dudut. May mga bakas ng kamay na kulay itim na parang uling ang unang page at ang ibang page ay meron din. Hindi ko alam kung paano yon nagyari ng ganon kasi natatandaan ko na chinek ko pa yon bago ko itabi. Malinis ang mga yon. Hindi ko naman yon hinawakan at kung hinawakan ko man ay malinis na ang kamay ko. Kaya sobrang imposible na magkaroon yon ng ganong bakas. Halos maiyak ako sa mga sandaling yon, Papa Dudut. Pinagpuyatan ko kasi yon tapos ganon lamang ang mangyayari. Baka tanggapin pa nga yun ng teacher namin pero baka mababa ang score na ibigay kasi madumi. Hindi ko na muna yon ipinasa at nag-decide akong ulitin. Nang hinayang din ako sa pera na ibinigay ni nanay sa akin sa pagbili ko ng materyales na kailangan ko para sa project na yon. Dahil nga sa mga kababalaghan na nararanasan ko sa school, kung saan kami nakastay ay naisip ko na baka isa sa mga kaluluwang naroon ng may kagagawa nun. Nagtataka lamang ako kung bakit nila kailangang gawin yun sa akin wala naman akong ginagawang masama sa kanila. Hindi ko sila inaagrabyado. Ako pa nga ang piniperwisyo nila kahit wala akong kinalaman kung bakit sila namatay. Kaya mas lalo ako nagkaroon ng kagustuhan na makaalis na kami doon, Papa Dudut. Mabuti na lamang at halos araw-araw na ginagawa ni tatay ang bahay namin. Hindi pa roon nagtapos ang mga pagpaparamdam sa evacuation center
May isang gabi na habang kumakain kami, nakarinig kami ng babaeng umiiyak sa malayo. Kahit si nanay ay narinig yon at nakita ko ang takot sa kanyang mukha. Ang sabi ni Aling Delia sa amin ay huwag na lamang naming pansinin at pagkunwari kaming walang napapakinggan. Alam ko ng sandaling yon na naniniwala na rin si nanay sa mga kababalaghan sa lugar na yon. Ayaw niya lang sigurong aminin talaga. Hindi rin nagtagal ay nakaalis na kami sa evacuation center, Papa Dudut. Umalis na kami doon kahit na hindi pa 100% natapos ni tatay ang bahay namin. Talagang nahihirapan na rin kasi kami doon at sobrang saya ko kasi simula nang umalis kami doon ay wala na akong nakakatakot na experience. Pero hindi na nawala sa memory ko ang nangyari sa lugar na yon habang nandun kami. Naging mabait sa amin ang kapalaran na kapag abroad ang panganay naming kapatid at simula noon ay naging okay na ang aming buhay. Nakapagtapos ako ng college at after ng ilang taon ay ako naman ang nagtrabaho sa ibang bansa. Dahil na rin sa pagsusumikap naming magkakapatid na mabigyan ng maginhawang buhay ang aming mga magulang ay nakaalis na kami sa probinsya namin at nakalipat kami sa ibang lugar. Kung saan ay alam namin na hindi kami masyadong mapipinsala sa malalakas na bagyo. Nakapagpagawa rin kaming magkakapatid ng matibay na bahay para sa aming nanay at tatay. Hindi na rin namin sila pinagtatrabaho dahil oras na para kami ang gumawa noon at magpahinga na lamang sila. Naniniwala ako na kapag marunong kang magsikap at nakafocus ka sa pangarap mo ay magagawa mong abutin ang gusto mo sa buhay. Ganon kasi ang nangyari sa amin. Dagdag pa ang pagtutulungan at pagmamahala naming magkakapatid na bata pa lamang kami ay itinuro na sa amin ng aming mga magulang. Lubos na gumagalang, Elsa. Ang bagyo o iba pang mga natural disaster ay hindi natin maiiwasan. Importante na maging handa tayo sa mga sakuna, ngunit hindi lahat ng pamilya ay may kakayahan na gawin po ito. Hindi natatapos sa bagyo ang pasanin ng mga taong nasalanta, kundi magpapatuloy po ito pagkatapos ng bagyo. Kaya kung may mga tao na bukas ang kamay na tumulong sa inyo ay magpasalamat kayo sa kanila. Ito ay isa sa magagandang kaugalian nating mga Pilipino na kung tawagin po ay bayanihan. At kung may kakayahan tayong tumulong ay tumulong tayo sa paraan na alam natin at kaya natin. Likas na nga talaga sa ating mga Pilipino ang pagiging matatag. Hindi lamang bagyo ang ating kinakaya kundi maging ang mga problemang ibinabato sa ating buhay. Huwag nating alisin ang pag-asa sa ating puso. Tandaan natin na kung tayo ay magsisikap at magiging matatag ay hindi tayo mananatili sa sitwasyon na hindi natin gusto. Sisikat pa rin ang araw at darating ang panahon na magtatagumpay ka sa buhay. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut
Dudut Stories. Papa Dudut Stories.